Pinapasoling halos 400 milyong piso, hindi ito sa tanggapan ng Office of the Vice Individual. President. Individual. Individual. So, ibig sabihin personal na kailangan tong bayaran ni VP Sara Duterte. Ano po yung bigat na bitbit nito doon sa kinakaharap na impeachment complaint ni VP Sara Duterte? Well, matimbang ho yung desisyon ng COA. Gaano po kabigat itong naging pagpapasya noon, direktiba ng COA na ibalik na? Kasi Attorney Cayosa, kung atin pong babalikan, ang laging binabanggit ng kampo ni VP Sara Duterte, naka-appeal pa yan yung notice of disallowance, naka-appeal pa yan wala pang final na desisyon. Ngayon na may desisyon na ang COA, ano po yung bigat na bitbit nito doon sa kinakaharap na impeachment complaint ni VP Sara Duterte? Well, matimbang ho yung desisyon ng COA. At mabuti naman na nalaman natin na hindi naman totoo na wala pang desisyon. Meron na po. So maganda na narinig natin mismo yung kinatawan ng COA. Kasi yung COA, yan yung constitutional agency na nagbabantay sa kaban ng bayan. So yan, may primary jurisdiction sila tungkol dun sa wasto at hindi wastong paggamit at proseso sa paggamit ng pera ng bayan. So ngayon na meron na sila, matimbang ho yan. Of course, maaari din gawin ng mga magagaling na abogado ng Vice President, tatakbo na naman sa Supreme Court, sa Korte, at sasabihin grave abuse of discretion na naman yan. So of course, sasabihin nilang hindi pa pinal yan. Pero sa totoo lang, hindi naman kinakailangan pinal yung desisyon ng COA para magamit sa isang impeachment proceeding. Sapagkat yung impeachment proceeding naman is a class of its own. So meron ng kapital, malaki na ho yung epekto. Kasi yung COA, that's an independent constitutional commission. So absent any grave abuse of discretion, ibig sabihin, walang kabasa-basehan yung kanilang desisyon o kaya aapi lang yan, whimsical. Yun kasi ang ibig sabihin ng grave abuse of discretion para pakialaman na naman ng Supreme Court. Malinaw ho naman na meron silang mga alituntunin, ginagawa talaga nila ito sa ibang mga tao. So, malaking respeto, there is great weight dun sa desisyon ng COA as an independent constitutional commission. Aha. So, walang katwiran, Attorney Cayosa, na yung sinasabi ng company VP Sara na wala pa kaming kopya niya, pinipresentan nyo kaagad dyan sa hearing sa Kongreso? Well, hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. Maaring factual, edi bigyan sila. Ganun lang ho kasimple yun. Hindi naman violation of due process na naman yan. So, hindi natin alam kung saan nila dineliver o saan nila minail. So, kung yun lang naman ang problema, edi kumuha sila o kaya mas maganda, bigyan din sila ng COA. To be fair, di ba? Kasi pwede naman nilang questionin uli yan sa korte, pero sa ating paningin medyo mahirap na kasi grave of discretion lang yan. Masyado mababaw. So parang lumalabas dito, naghahanap ka lang ng ia-alibay mo doon sa mga inilalabas na desisyon against kay VP Sara, di ba, Attorney Cayosa? Well, maaari siguro sa tingin ng kanyang mga abogado, meron silang basehan, pero of course, tama yung inyong paningin, mas magaling kayo dyan sa perception ng taong bayan, COA na ito di ba? Sila yung expert yan, silang mas nakakaalam. Tapos tatakbo ka na naman sa Supreme Court. Baka makahalata na sila o kaya they can form perception na bakit iwas ka ng iwas? Kasi ang natural na reaksyon ng sinuman at inaasahan ng nakakarami, kung meron kang matinong depensa o meron kang matinong mga ebidensya, sagutin mo lahat. Diba? Huwag kang matakot. Huwag kang takbo ng takbo kung kani-kanino. Kung saan yung forum, sagutin mo doon. So, yun saan ang gagawin nila. At nabigyan naman na rin sila ng pagkakataon. Diyan, di ba, sa desisyon ng COA, yung naunang desisyon nila, naghain sila ng mga pleadings for it to be reconsidered. Pinakinggan naman siguro ito, tinimbang ulit, at ngayon meron na silang pinal na desisyon. So,
may mabigat-bigat ho yun Oo. na development. Baka naman ini-exercise ni BP Sara yung nasa constitution na yung right to self-incrimination. Well, hindi ho ganun kasimple yung right against self-incrimination. As a matter of fact, kung yun ang gagamitin mo, talo ka dun sa perception eh. Kasi di ba, kung yung sasabihin, hindi ako sasagot yan kasi kung sasagot ako, mapapahamak ko. Parang inaamin mo na merong hindi matinong sagot, di ba? So, most usually, ina-avoid yan. So, I suppose, ang kanyang mga abogado, i-avoid din nila yan because look, ang impeachment case ho, impeachment trial, is not nadikahon na gaya ng exactly criminal case or civil case or administrative case kagaya sa COA, na puro ebidensya lang yan. It is a combination of the law, the evidence, of course, and the politics of it. Eh kung ang perception na nakakarami na parang mag-evade ka ng evade, di ba? Nakailang takbo na yan sa Supreme Court, eh baka ang pressure sa mga mambabatas, either the prosecutors o kaya ang mga senador, lalaki na baka magkakaroon ng perception na baka guilty nga ito kasi ganito ang kanyang ginagawa. So, I'm sure iniiwasan din yan ng defense. So, tinitimbang din nila na yung public perception hindi totally ma-erode against her. At ang nakalagay po dun sa pagpapasya ay restitution. Ano pa ba ibig sabihin ng restitution? Ibalik mo yung hindi tamang paggastos, ibalik mo. Yun ho, ibig sabihin nun. So, responsibility niya yan. She was the head of agency, siya ang nag-approve niyan, at kung paniniwalaan natin yung mga salaysay ng mga complainants o kaya mga witness, mukhang nagamit yan sa hindi tama. At the very least, ang sinasabi ng COA, yung mga documentation dito, mali-mali. Hindi. Kasi nga, biruin mo ho naman yung mga pirma. Ngayon, lumalabas yung mga, sa pagsusurog ng mga eksperto, hindi lang isang tao, kundi buong ahensya. Yung mga pirma, iisang pumipirma sa napakaraming resibo. Doon naman sa isang ahensya, yung mga pangalan pinaglalagay, hindi naman sila pinanganak na Pilipino. Wala nga naman sila dito. They don't exist. So sa COA naman, hindi sumunod sa proseso, hindi tama ang paggamit, hindi tama ang pagka-document, questionable lahat ito. So yun ho ang ibig sabihin yan. These are institutional findings na would command or deserve respect from any other agency or official of government. Pero yung restitution naka-address individually, Attorney Cayosan, di ba? Hindi yung institusyon ang dapat sumagot. Of course, hindi naman pwede na kung ikaw ang may kagagawan yan, ikaw nag-utos, ikaw ang nagdesisyon, pag may problema, ang pababayaran mo, gobyerno ulit. Di doble lugi ang gobyerno. Yun, no? Para at least mali. Irregular, improper, illegal. So, hindi pwedeng ang opisina mo ang mananagot dyan. Never naman na mananagot ang gobyerno dun sa illegal o irregular or improper na gawain ng sinumang kawani nito. Kaya malinaw yung utos ng ng COA, naka-address individually yung mga dapat na magsoli nung So ibig sabihin, Attorney Cayosa, itong 448 million in total kailangan bayaran personal ni VP Sara Duterte at saka ng iba pang respondents. So far ganun ang decision ng COA. Kasi as far as COA is concerned, and that's the primary jurisdiction ng COA hindi tama yung paggamit, irregular, hindi tama yung pagkadokumento, kulang-kulang. As far as they're concerned, tama lang ho naman, nasa rules nila yan At kung hindi po bayaran, Attorney Cayosa, kung hindi bayaran, ano pong magiging implikasyon nito? Pwede hong panagutin siya, yung lahat ng kanyang mga sweldo, lahat ng kanyang mga arera, pwede ho yan. Of course, kasi nga, as of now, she is a public official. So, there's a power of compulsion on the part of COA. Hindi ho naman pwede dahil matas na official ka o you have a political mandate, exempted ka. Kung ordinaryong empleyado yan, tatanggalin sa sweldo mo Di ba? O kung meron kang mga arrearayan, pwede ho nilang i-levy after due process, of course.
So ganun lang yun. Dapat masanay host tayo ang susugan natin regardless of your stature, ranko sa republikang ito, sa gobyerno. Kung may Oo. kasalanan ka, managot ka. Oh, at attorney, 'di ba mukhang magkakahirapan dito dahil kapag ka tumalima, no? Itong mga inaatasan ng COA na magsuli ng pera, 'di ba parang tantamount to admission na nagkaroon talaga ng ano? May 448 million ka Oo. pala, isang galing yan. Oo, 'di ba? Of course, tingnan natin kung anong kanilang sasabihin. Oo. Wala silang perang pambayad. But still, the fact na wala kang perang pambayad, hindi natatanggal yung liability mo. Mhm. Di ba? Mhm. So, it cannot be a defense na wala akong pambayad. Plus, hindi sasabihin na, kasi kung babayaran ko yan, edi inamin ko yan. Dumaan na sa proseso yan eh. Yes, Nag-explain ka na, binigyan ka na, naghain ka ng ebidensya, may ebidensya yung COA, hindi naman ikaw ang masusunod. Oo. Di ba yung Ayaw mo lang aminin talaga, parang ganun. sa ayaw at gusto mo, Oo. ibalik mo. Yun ang Ibabalik, ibig sabihin. oo. Rule Tama. of law yan di ba? Mm-mm. Hindi rule of politics, rule of personal choice. Nasanay lang kasi tayo sa ganun di ba? Na-exempt, nakakalimutan natin yung mga ganyan. Isang magandang halimbawa dito, di ba? Doon sa Sandigan Bayan, doon sa kaso ni dating Senador Revilla at si Napoles, di ba? Nahatulan sila. Nakalusot si Senator Revilla doon sa criminal aspect, nahatulan yung kanyang mga co-accused na criminal na guilty, plus sinabihan ng Sandigan Bayan, ibalik nyo yung 100 plus million, 125 ata. Kayong lahat, jointly in solidad. Hanggang ngayon, wala pa atang nangyayari So, pabayaan ba natin yung ganon? Sana ho naman, kasama sa rule of law, yung kung may mananagot, i-enforce natin. Hindi hanggang desisyon lang. No, tsaka dapat kapag ka ganyang usapin, dapat talagang ibalik. Kasi gaya na sabi ni Attorney Cayosa, mauulit at mauulit yan. Diba ganito rin yung nangyari kay Senador Bong Revilla? Oh, yung binabanggit nga niya, Tsaka di ba? yung, sino pa ba? May mga pagkakataon din na pinababalik eh. Pero so far, ang nababalita lang yung kay Revilla. But, maraming ng ganyan, unfortunately. Meron ding mga desisyon ng Supreme Court. Draft cases, ibalik ito, ibalik dyan. Hanggang ngayon, hindi na-execute Kaya nasanay na tayo. Sige, yung mga mas malalakas ang loob, mas matataas ang kanilang poder, lumalakas ang loob nila na ganyan pala ang ating hustisya dito. So, that is a burden of our justice system. That's maganda a very fatal Oo. defect. Maganda siguro dyan, Attorney, makwenta natin. Magkano ba talaga yung mga dapat na naibalik ay hindi pa na ibabalik? Malaki-laking pera na siguro yun. But meron na hong nag-inventaryo dyan Oo. Ano ho ba yung mga desisyon ng Supreme Court na tapos na yan, finality kung ano pinagsasabi ng Supreme Court, pero hanggang ngayon hindi na-execute. Ganun din ang Sandigan Bayan, ang COA, na di-dribble till kingdom come. Kaya yun ba, hindi natakot kung minsan ang mga mandarambong sa batas o kaya sa mga hukom o mga auditors at kung ano-ano man, no? Dahil alam nila, hanggat sa kahulihan, kahit ma-convict sila, minsan, bago ma-convict, kaya lang impluensyahan, pera, politika, pananakot, at kung ano-ano, di ba? Ang bunam mo, baka makalusot ka, ma-dribble, ma-delay. Kung sakasakaling umabot ng desisyon, kahit may desisyon, kung may sapat kang kakayanan, resources, at poder, pwedeng nakakalimutan yung execution. Yun ang nakakalungkot Kaya paulit-ulit, palaki ng palaki yung pandarampong sa ating kaban ng bayan. Pero Attorney Cayosa, hindi po ba pwedeng ilitin na lang yung kanyang mga ari-arian, doon kunin yung kaparehong halaga? Ayun nga po, hindi po ba pwedeng kunin na lang yung mga ari-arian niya? Walang sheriff na kukuha niyan. Walang papayag na sheriff niyan. Attorney Cayosa. Well, pwede naman. Yun naman ang logical process, di ba? Of course, dadaan yan sa mga proseso, mga execution, mga ganyan. But at the end of the day, dapat nga ganun. So yung biro natin o biro ninyo na walang gagawa niyan, meron ho naman siguro. Pero intindihan ko yung takot ninyo. Kasi ito rin, pansinin lang natin. No? Hindi naman sa piniprejudge ang tagalan ng kaso na yan. Harap-harapan nangyari. Umabot na sa Supreme Court. Hanggang ngayon wala pang resolusyon. Ang simpleng kaso lang yan. So whether guilty or not guilty, wala tayong kinikilingan. But the fact is, wala pang
desisyon. Wala pang malinaw, hindi pa natin alam kung ano nangyari dun sa kasong yan. So Di ba? nakarating sa Supreme Court yung kaso na yan, attorney? Oho, yung na-complain na ho yan eh. Oo. Di ba? As a matter of fact, kahit nga hindi na-complain, kung yung isang opisyal ng gobyerno susuntukin yung sheriff na nag-execute sa isang legal na order ng isang mababang korte, alam ng Supreme Court, di ba dapat aksyonan nila? Kung nakarating sa Supreme Court yan, wala pa action ngayon, lalong wala maglalakas loob ng mga sheriff dyan. But yun nga ho ang punto ko na sana naman huwag hayaang ganyan. Kasi yung culture of impunity, whether big time or small time, nasususugan para bang nanunurture dahil sa ganyan. Diba? Yung bang, gaya ng komento nyo na mismo, at marami sa ating taong bayan ang mag-a-agree sa inyo. O nga naman kung yan lantaran na ganyan, di sino maglalakas ng loob. But that's where the breakdown of the rule of law happens. Pero kung pakikinggan natin ang Supreme Court at lahat ng mga namamahala ng hustisya, rule of law sila ng rule of law, due process sila ng due process. Pero ang bagal naman, umusad yung mga kaso one way or the other. Hindi natin pakikialaman kung anong desisyon. Ang importante, ma-resolve ba sana? At sana maging transparent. Alam natin, di ho ba? Interest din natin yung hustisya. Hindi lang ho pagkain o mga project o pera-pera. Napapabuntong hininga ka ngayon. Kasi sabi due process daw Oo. Di daw binibigyan ng pagkakataon ayan. Oh, Meron naman pala. meron naman pala, ganyan di.